Nagrereklamo na naman si Kibulok. Oo, well, by extension, si Kibulok, pero totoo yung mga abogado niya. Patuloy daw na vina-violate nitong kapulisan natin yung kanilang karapatan. Wag daw. Umalis na raw sila doon. Dapat daw wag na silang maghanap. Oo, kasi nagpapasok doon ng mga ng mga concrete cutter nakahuli sa metal detector nila Oo. Ito kasi yung sabi. Kibuloy's lawyers slam continuing violation of protection order for Kingdom of Judas cult. Huwag natin kalimutan ha. Mutikan na ako madulas. Oo, Kingdom of Judas cult yan guys ha. Huwag natin kalimutan. Oo. Sabi niya, we admit there is a warrant of arrest, sabi ng mga abogado ni Apollo Kibulok, but the demand to surrender is not a license to trample on the rights of other individuals, their lives, liberties, and properties. Okay. Si Israelito Torrio na naman ba ito? Oo. Okay. Sige. Nagtatago na naman kayo sa likuran ng ibang tao, no? Nagtatago na naman kayo sa likuran ng mga tagasunod. Ng mga tagasunod, ng mga nauto nyo, no? Na kayo ay lehitimong relihiyon. There's nothing legitimate about the Kingdom of Judas cult. There's nothing legitimate about Apollo Kibuloy. Well, for a long time already. Kasi matagal na niyang kiniklaim na siya ay son of God. Oo. Sabi ng mga abogado, this is too much. Please, that's enough. Please, leave. Sabi. Nakakahiya naman. Nakakahiya naman sa mga tunay na biktima. Nakakahiya naman, no? Doon sa mga tawag dito? Doon sa mga bata na naggahasa, nagginahasa ni Apollo Kibuloy. Nakakaawa naman doon sa mga bata na persahang pinagpalimos para magkapera ang Kingdom of Judas cult. Nakakaawa naman yung mga tao sa abroad na napilitan na magmakaawa, humingi ng pera sa mga bansa kung nasaan sila para lang ma-money laundering ni Apollo Kibuloy papuntang Davao City. Alam nyo mga kotsero, imposible hindi alam ni Digonggong yan Illegal drugs nga alam niya Money laundering pa ni Kibuloy. Pasalamat sa ating mga kaibigan sa Sendwave. So kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede po kayo magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang app. Gumawa po kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo. Pwede na kayo magpadala sa GCash, sa Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code sa inyong pong unang padala ay meron kayong makukuhang $20 free credit. Galing po, ito pala. Galing po yan sa Sendwave. Kaya mga kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. So, in one way or another, itong mga Duterte ay enabler ni Apollo Kibuloy. Panoorin natin yung balita tungkol dyan kanina. Kibuloy, tiniyak ngayon ng pambansang pulisya na nasusunod ang mga pamamaraan sa pagkalugad nila sa compound ng KOJC para matukoy ang eksaktong lokasyon ng pinagtataguan ng leader ng Kingdom of Jesus Christ. Samantala, ang PNP po patuloy namang iniimbestigahan ang nadiskubre nilang umano ay secret tunnel patungo raw sa private hangar ni Kibuloy. Pero kung ang mga miyembro ng KOJC ang tatanungin, ang nasabing tunnel umano ay bunker lamang ng kanilang mga manggagawa. Ano ibig sabihin nun? Kunin natin ang live report ni Erlo Pringas live Tambayan, from Davao City. Erlo. Ano ibig sabihin nun? Bunker ng mga followers? What does that mean? Ano ibig sabihin nun?
tambayan ng mga followers? Gano'n? Uy. Alex Ali, patuloy ang operasyon ng PNP hanggang sa oras na ito. Kasama na rin ang Armed Forces of the Philippines dito sa loob at labas nitong KOGC compound dito sa Davao City. Pero sa mga lumilipas na araw, Ali at Alex, ay tila may baga na didiscover pa ang PNP na ilang mga bagay sa loob ng compound na posibleng magdala sa kanila sa kinaroroonan ng KOGC leader na si Apollo Kibuloy. Ano yung blue boxes na yan? Bahagyang nagkatensyon sa pagitan ng PNP at mga KOJC members sa gate ng KOJC compound kaninang madaling araw matapos magpasok ang PNP ng isang blue box mula sa pasilidad at iginigit ng mga miyembro na hindi raw ito idinaan sa x-ray. Hindi dinetalya ng PNP kung anong laman ang nasabing box pero kanilang sinabi na isa yung kagamitan na ginagamit nila sa operasyon sa loob ng KOJC. Ang mga video at litrato naman ay nilabas na binahagi ng KOJC sa media na kung saan makikita ang paggamit ng underground penetrating radar ng PNP. Sa isang pinupuntahan ng PNP, mga kwarto kung saan may nadedetect pa ding signs of life sa ilalim umano ng lupa. Bukod dyan, tuloy-tuloy ang deployment ng PNP personnel sa loob at labas ng compound ng KOJC. Kaugnay pa rin yan ng pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay KOJC leader Apollo Kibuloy. Gandang tambayan ah. Puro kama. Naniniwala ba yung mga... Diyos ko. Oh my God. Ano kaya mga kahayupan ng pinagagawa ni Kibuloy dito? Daming kama oh. Ilan yan? Isang malaki? Isang king size? Sa tabi parang meron double tapos meron pang couch. Okay. Na hinihinalang nagtatago pa rin sa loob ng compound nito. Sinabi ni Police Brigadier General Roderick Agustos Alba, ang tagapagsalita ng Special Task Group Tecnon Alpha, tiniyak nilang nasusunod pa rin ang legal procedures sa patuloy na operasyon sa compound. Sabi pa ni Alba, kinukumpirma pa rin ng organisasyon ng mga ulat at mag-aparat ang naipinupukol ng KOJC sa kanilang hanay. Magpapatuloy naman ang deployment ng mga pulis mula sa iba't ibang rehiyon para magbantay sa KOJC habang isinasagawa ang operasyon ng PNP sa KOJC. Kaugnay pa rin ng warrant of arrest. What is important is our personnel, particularly the ground commander, is observing the legal procedures sa pag-implement po ng ating activity doon sa loob in consonance with the serving of the warrants of arrest. It's a wide area, sinabi po namin, at iniisa-isa po ito. So hindi po madali yung hinaharap na ating PNP every day just to cover all the areas. It really requires this much number. We need to control the crowd, we need to manage the traffic outside. Maging ang AFP nagpadala rin ng pwersa sa KOJC compound, bagay na inalmahan naman ng grupo. The army can be deployed only, it is within the call-out power of the president if there is lawless violence. The fact that members of the KOJC, presumably, I can only make an intelligent guess, though it's not based on personal knowledge, that the army is here because there is an instruction from the Commander-in-Chief, and the Commander-in-Chief is the President of the Republic of the Philippines. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Army na pag-deploy nila ng kanilang tauhan ay para suportahan ang PNP sa humanitarian assistance, relief and crowd management. Wala rin anya silang kinalaman sa paghahain ng warrant of arrest. Kasi hindi sila deputized doon. Humingi po ng Hindi sila deputized mag-serve ng warrant of arrest eh. Kailangan ano lang yan eh. Kailangan tao dito? PNP. Police lang ang pwede dyan. Also mga kotsero, nagsalita na si Secretary Gibo tungkol dyan. Oo. Ang sabi niya, yan, the protocols, there are protocols the police and the AFP follow, and there have been augmentations already to PRO 11, he said in an interview during the 18th founding of the Eastern Mindanao Command.
So, augmentation to mga kotsero. Ibig sabihin, pinagpahinga na yung ibang mga pulis. Oo, pinagpahinga na. Uwi muna kayo sa mga bahay nyo. 6 days na kayo nandito. Uwi muna kayo. Mga sundalo na muna ang magme-maintain, magbabantay. Security lang sila eh. Wala naman sila ibang gagawin, security lang. So, ayan, as a deputized agency of the PNP, Teodoro said the military age is serving processes of the law. Arresting Kibuloy is purely a law enforcement matter. So, pang ano lang talaga sila doon? Pang-augment lang. Pang tulong ba? Pang tulong. Ganun lang. Wala nang iba. Ba't ba kasi kinakabahan kayo? Ba't ba kasi kinakabahan kayo? Kayo dyan sa KOJC, kabadong-kabado kayo masyado eh. Implementation from other security forces kasi sabi ko nga kanina pang 5 araw na po ito, pagod na po yung ating mga pulis. In fact, kumuha na rin po tayo ng augmentation sa ibang region kasi kailangan din naman pong magpahinga ng mga ibang pulis po natin na deploy ng first 1 to 3 days ago na talagang napasabak during the height ng violent rally ng KOJC. So maraming nasugatan, maraming na ospital. So kailangan magpalit po. So yung contingent po ng AFP is just there to provide augmentation. Kahapon lumabas sa mga ulat na magkakaroon ng pagpapasawag sa katedral ng KOJC na sang kiniklaim ng pamunuan nito. PNP patuloy raw sa verifikasyon sa nasabing tawag na natanggap o umano ng KOJC members patungkol sa pasasabugin ng lugar kaya hindi na nailabas ang kanilang leader. Sa patuloy na operasyon ng PNP sa compound, isang secret tunnel din ang kanila umanong nadiskubre na ang isa sa mga ito konektado sa hangar ni Apollo Kibuloy. Sabi naman ng PNP, posibleng mga tunnel ay konektado sa private hangar nga ni Kibuloy kaya patuloy ang gagawin nilang search. Alamin din nila kung paano ito nag-leak na in-upload pa ng isang vlogger. Ongoing pa rin po ma'am yung ginagawa nating implementation, yung ating police operation at yung sinasabi natin previously na merong mga signal tayong nadedetect ay ganun pa rin. But we have to understand na yung KOJC compound is a massive structure na merong 42 buildings inside and true enough, meron tayong nakukonfirm na yung dati na nating sinasabi na intelligence reports natin na may mga underground facility at I'm sure some of you, if not all, ay napanood yung isang vlog ng isang vlogger na pinakita niya doon yung mga hidden rooms, yung mga bunker, yung mga tunnels. Ang KOJC na kwarto ng kanila. Sino si vlogger na yan? Talaga? Bakit? Alam niyo kung sino si vlogger na yan? Alam niyo naman mga kotsero, ako, hindi ako tumitira ng hindi ako, ang content ko hindi sa mga vloggers, pero whoever that vlogger is, medyo medyo weird. Ba't na ginawa yun? Ba't na ginawa yun? Diba? Kasi, una, kung kasama yun dun sa, kung kasama ni Kibuloy yun, kung galit kay Kibuloy, gets ko yun, wala problema dun. Siyempre gusto niya i-expose yung mga pwedeng pagtaguan ni Kibuloy, diba? Wala problema yun. Kung kung yung mga galit kay Kibuloy, so gets ko yun. Pero yung mga kakampi ni Kibuloy, tapos yun yung kinontent nila, in-upload nila, parang katangahan naman. Diba? So, kung yung mga kakampi ni Kibuloy, pero kung yung mga galit, gets ko yun. Ng mga workers na kumakalat ngayon sa social media na in-upload. Hindi pa maidetalya ng PNP ang iba pang mga impormasyon sa kanilang operasyon pero tiwala silang mahuhuli na raw nila ang KOJC leader sa lugar na posibleng pinagtataguan nito. Hindi namang hinikayat ng PNP ang publiko na magtumangkilig sa mga pinapakalat na fake news ng sino mang lalo na sa social media sa halip tangkilikin ng mga reliable sources lamang. So sa naman ang sinabing human trafficking case ni KOJC leader Apollo Kibuloy sa isang press conference
conference, nakiusap naman ng pamunuan na kuhanin din daw ang kanilang panig para maging balanse ang pagbabalita patungkol sa issue. Pero sa kalagitnaan ng press conference kanina, nagkasagutan ang legal counsel ng KOJC at ang isang mamamahayag na nagko-cover din sa press conference. Really? Umalma din ang ibang mamamahayag na nagko-cover kanina. One News, without getting our side again, reported that there is an alleged tunnel from Cathedral to the hangar. And this was aired on TV without getting our side again. We tried to request the PNP General. I will not request. Please, I will let One News request the PNP General to give us access to the basement. Sorry, we're not the ones who created or wrote the report. It was from Philstar. So we're also hoping for a balance when it comes to such an opinion, and we're also trying to reach out on other sources to verify if this is actually true. Okay, so what we will do now is, please, if you can contact the new general who is apparently a new head in this operation, would you be able to assist us in that? Other we're not the ones who wrote this, so I can answer that. Yes, that's a little bit of it's confusing me. I'm a member of the media. Alam niyo mga kotsero, etong si Atty. Torion, no, obsessed siyang humarap sa camera, no? Hindi ko alam kung nai-enjoy ba niya to? Kasi parang lahat ng gusto niya nandoon siya no? Ipaalam niyo, kailangan kunin niyo yung side namin, ha? Kailangan kunin niyo yung side namin. Sinabi niyo, merong underground tunnel, ganyan-ganyan. Kaya hindi niyo kinuha yung side namin, etc., etc. That's an effort, mga kotsero, to control the narrative. Yun eh. Gusto nilang kontrolin yung kwento. Pag na-control mo yung kwento kasi, as usual, naiintindihan naman nila yung kapangyarihan ng media eh. Pag na-control mo yung kwento, kontrolado mo yung paniniwala. Kaya yun yung pinipilit nila. Kailangan dumaan sa amin. Well, it doesn't have to. Kung gusto nila i-print yan, di bahala sila. They don't have to get your opinion or your thoughts on it. If it's a fact, nakita naman talaga yung underground bunker. Yung underground tunnel, nakita naman talaga. Maybe we have a lot of sources kasi. If we do report like this, we are very thankful that you are doing this right now, no? Yes. Clarifying. It is not our job to facilitate everything. Yes, pero wag yes. naman sana na parang hinihinga din yung trabaho namin. If you feel offended because of that, if you feel offended because of that, my apologies. Ano daw? Samantala, Hindi ko na-gets, Alex Ali, nilinaw naman ng Davao Regional Trial Court, RTC Branch 15 na hindi kinansela ng inilabas nilang temporary protection order na pabor sa KOJC ang arrest warrant laban kay Apollo Kibuloy. At samantala, ang sinabi naman ng PNP na umabot na sa 6 na po yung kabuuan na mga nasugatan sa kanilang hanay. Peaceful daw sila. Peaceful, di ba? Ayun nga. Oo, dumadami yung police mismo, ha. Akala ko ba peaceful tong mga taga KOJC na to? Akala ko peaceful sila. Tingnan nyo, ha. Kakasuhan ang 29 na miyembro ng KOJC dahil, ayan, 60 na daw yun namatay. Ay, namatay yung mga nasaktan na pulis. Imagine. Tapos alam niyo yung sagot dito ni Torion? Kami nga namatayan eh. What the F? What the F? Seriously? Attorney Torion, yun ang isasagot mo? Kami nga may patay eh. What the hell? Diyos ko, dapat nga in the first place, walang tao dyan eh. Diba? In the first place, dapat walang tao dyan. Sa Kingdom of Jesus Christ compound. Alam nyo na nag-i-execute ng warrant of arrest eh. Tapos guguluhin nyo. Mananakit kayo. Oh, meron daw kakasuhan na 29 na KOJC members and currently yung iba nasa Davao City Police Custodial Facility
Yung update sa akin kahapon, they are processing for their bail. Assorted cases, yung iba, 2 case na obstruction of justice and direct assault. Yung iba, obstruction of justice lang. 60 na raw yung sugatan sa PNP. Dami, di ba? Grabe naman to. Anyway, tuloy natin. Kabilang dyan mga minor bruises na palo sa ulo, pumutok at tinapunan ng malaking tipak ng bato at tutuloy daw ang kanilang pag-commend sa mga PNP personnel sa patuloy nilang pagsasagawa ng kanilang tungkulin, lalo na nga dito sa ginagawang operasyon ng PNP dito pa rin sa KOJC compound. Alex, Ali. Okay, Erlo, namamangha ako doon sa una mong binanggit sa report mo na bughaw na kahon. Para saan daw yun? May sinabi na ba ang PNP doon? Sabi ng PNP, Alex, di pa nila ma-disclose kung ano yung laman mismo noon, pero ang sabi nila ay yun ay gagamitin nila sa patuloy nilang ginagawang operasyon sa loob pa rin ng KOJC compound, Alex. O kung sa tingin ko mukhang kasya isang tao dyan, Erlo. Hindi na natin alam, Alex, kung ano yung laman doon. Pero they will use it daw sa kanilang operation. Pero napansin ba ninyo na lumabas yung kahon na yan? Pinasok, pero nakalabas na ba yung kahon? Sa kayo, Alex, mula kanina madaling araw, hindi pa inilalabas yung nasabing kahon na yan, Alex. Misteryoso yung kahon na yan, ha? Baka mamaya meron nang ipinuslit na bagay dyan, ha? Ang PNP, hindi na pa natin alam. Anyway, merong labas na balita ngayon, ang AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, ay nagpalabas ng palawig pa nitong freeze order. Yun. Meron na bang tugon dito ang pamunuan ng KOJC, maging kay Attorney Torion? Well, kaya sa kanilang press conference, Alex, isusundin daw nila yung nasabing freeze order na yan dahil yan ay mismo ay nakasalig pa rin sa kanilang batas. Ano man daw ang maging desisyon ng korte o ng ating pamahalaan ay kanila daw yan nasusundin, lalo na yung patungkol doon sa mga ari-arian nila dito sa KOJC, Alex. O siguro, panghuli na lang siguro, Erlo, no? Dahil isa siyang religious group, tuloy ba ang kanilang mga aktibidad dyan dahil dito sa mga tensyon at kaguluhan dyan sa mismong lugar dyan sa KOJC? Yes, Alex, tuloy-tuloy yung kanilang mga prayer meetings at iba pa na ginaganap doon sa loob. May TPO sila, kailangan tuloy-tuloy. Yung katedral dahil hindi yun ay pinapaligiran pa rin ng mga pulis dahil sa iniimbestigahan pa rin ka ng PNP na posibleng naroon sa ilalim yung pinagtataguan ni KOJC leader Apollo Kibuloy. Tuloy-tuloy yung kanilang mga activities sa loob nitong KOJC compound sa pamamagitan ng pagtayo ng mga tent at ilang pang mag-aupuan para na sa ganun magtuloy-tuloy din yung services ng kanilang mga miyembro. Okay, dagang salamat. Erlo Bringas, live po. Yun. Maganda yung yung sa freeze order, yung bagong pinahaba yung freeze order hanggang February 2025. Parang ang hirap tumagal niya, no? 6 months, wala kang kukuhaan ng pera. Di ba? Unless meron silang cash on hand, yun, posible yun. Pwede yun. Pero paano kung wala, di ba? Mamatay ka sa gutom doon sa bunker mo, no? Mamatay ka sa gutom. Wala kang choice, mapapasuko ka talaga. Pero alam nyo, mga kotsero, ito yung akin, Personally, I think, malapit na mahuli si Kibuloy. Personally. Naniniwala ako malapit na siya mahuli. Kasi, I think nandun na sa phase yung ating PNP na maghuhukay na sila. Huhukay na nila. Baka talagang hindi nila makita yung entrance Baka talagang tago yung entrance, hindi na makita So malamang sa malamang, humingi na sila ng permit galing sa city civil office. Para baklasin yung mga baklasin yung mga dapat baklasin. So, I'm thinking, malapit na yan. Siguro tingnan natin mga 1 week pa.
Pero I think mag-uumpisa na sila maghukay. Pero again, ako mga kotsero, iisipin ko lang. Baka nasa bahay talaga ni Digong ang entrance eh. Baka nasa bahay talaga ni Digong yung entrance, guys. Ako, hanggang ngayon naniniwala pa rin ako doon. Pero ako lang yan. So, try kasi nilang magpunta doon sa bahay ni Digong. Nandun lang yung entrance. Ano ba kayo? Puntahan nyo kasi. So mga kotsero, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jad YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. Para lagi po kayo updated sa mga ganap sa aking page. And I'll see all of you in our next Coach Janet Live. God bless. See you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?